Masayang araw sa ating lahat, mga kababayan. Pero, anak ng yawa talaga itong si Tambaloslos, mga kababayan. Nung isang araw lang napakalakas niya pang humarap sa investigasyon ng ICI dito sa napakalalang korupsyon na kinasangkutan di umano nitong mama na ito. Pero, ngayon lang, mga kababayan, kalalabas lamang po na balita, ipagpapaliban daw po muna ang pagdinig sa ICI, mga kababayan, dahil sa ilalim daw po si Romualdez sa medical procedure. Nako, magagaya to kay Saldico, mga kababayan. Pumunta ng ibang bansa kasi ang sabi niya, hindi daw kaya siyang pagalingin ng mga doktor dito sa ating bansa. Kaya minabuti niyang magpagamot kuno. Sa kanyang karamdaman kuno. Sa ibang bansa, pero palipat-lipat man ang bahay. Akala ko ba nagpagamot? Bakit nagpalipat-lipat ng bahay? Ito na naman ang gagawin ni Martin Romualdez. Sa ilalim daw siya sa medical procedure, biglang nagkasakit ang buhaya. Mga kababayan, nako, kasunod dito, kasabihin, hindi pa magaling. Sumasailalim pa sa matinding pukpukan ng yak balls. May sakit pa. Tapos, baka biglang maglaho bigla, mga kababayan, ang investigasyon sa ICI. Tapos na. Hindi na mahagilap si Tambaloslos. O baka mag-resign na. Wala na ang mga Pilipino. Natakasan na, mga kababayan. Ito ang balita. Basahin po natin, pero napakarami po natin pag-uusapan, mga kababayan na. Kaya, dyan lang po kayo habang kayo namamalansya, habang kayo nagluluto ng inyong hapunan, pananghalian, merienda, habang nasa loob kayo ng CR, pasintabi sa mga kumakain. Para malaman po natin ang mga kasunod pang balita, maliban po dito. Okay, ito ang sabi pinagpaliban ang pagdinig ng ICI sa flood scam dahil sa hiling ni dating House Speaker Martin Romualdez na sasailalim sa medical procedure, mga kababayan. Nakatakda dapat ang pagdinig sa October 22, ngayong Miyerkules sana, mga kababayan. Kaso, humiling yung mama baka pwedeng hindi muna ako dadalo sa pagdinig at ako sasailalim sa isang matinding gamutan. Pag nakalabas na ako ng bansa, bahala na kayo dyan. Siyempre, may pera yan, mga kababayan. Sa palagay nyo, dito, magpapagamot siya sa bansa natin? Hindi yan. Yung mga anak niya nga, mag-aaral lang nasa ibang bansa at kalalaki pala ng mga naging gastos di umano ayon sa mga lumalabas na balita. Yan pa kayang kanyang kalusugan na kuno. Ayan. Dahil meron di umano siyang sakit. Ayan. Hindi yan magpapagamot sa Pilipinas, mga kababayan. Doon yan sa pinakamahal na pagamutan sa buong mundo. Ang tanong, totoo kaya? Na merong karamdaman tong mama na ito? Bakit may nakita ba tayo na mga lab test? Ayan. Ultrasound. Ayan, kung ano-ano dapat na natin makita. Scan. Ayan. Pag in-scan mo itong mama na ito, puro dolyar ang makikita mo sa tiyan. Wala naman tayo nakita na mula sa kanyang doktor na meron niya siyang
karamdaman kung kinakailangan na bang operahan tong betlog niya, mga kababayan. O, di ba? Siyempre, kanila nga ang mainstream media sasabihin lang niya, may sakit talaga naman, oo. Kailangan niyang magpagamot sa ibang bansa. Hayaan na muna natin siya. Kailan matatapos ang gamutan na yan? Hindi na matatapos. Hindi matatapos. O baka biglang matapos. No? Ang pagdinig sa ICI. Wala na. Sino pa hanapin natin? Goodbye, Philippines. Tangay na ang limpak-limpak na salapi, mga kababayan. Naisahan na naman tayo. No? Dapat, kapag pinayagan siya na sumailalim sa isang medical procedure, dapat samahan ng isang, hindi isa, dapat marami na mga otoridad natin, ganun ba? Kumbaga, yun na rin ang magsisilbi niyang bodyguard. Ayan, no? Kasi baka mamaya, makita siya ng ating mga kababayan sa ibang bansa na mga gigil na gigil sa kanya, baka hindi pa matansya kung ano magawa nila dito kay Tamba. Magpasama ng mga pulis. Kapulisan natin, kung saan man siya punta ng bansa para magpagamot. Para ma-secure na rin yung kanyang kadambuhalaan. Di ba, mga kababayan? Para hindi siya masaktan ng ating mga kababayan kung talagang totoo man na magpapagamot siya. Di ba? Ganon. At higit sa lahat, para mamonitor natin kung nasa ang bansa na siya. O baka mamaya, magaya to kay Saldico. Kamusta si Saldico? Wala na. Meron pa ba tayong balita? Wala na. Merong usap-usapan na doon daw sa anong pinakamagandang ano yun? Tirahan niya, yung 4 season, ano mga yun. Basta yun na yun. Alam ko sa 4 season, iniinom yan Di ba? Naroon daw. Ako, hindi ako naniniwala, mga kababayan, na doon nga siya nakabili ng kanyang bagong tirahan. O doon siya naka-stay sa hotel na yun. O hotel ba yun? Maaaring plantada lang yun, mga kababayan. Sinasabi lang at sinadya nilang sabihin na dito ngayon si Saldico nakatira. Pero ang totoo, meron pa talagang isang lugar yan o baka dalawa o baka tatlo pa nga na maaari niyang pagtaguan para hindi siya mahagilap. Props lang ho yung kapalagay ko. O ngayon, si Martin ang susunod. Paano pagtuluyan nakatakas to? Goodbye ang pera ng sambayanang Pilipino na isahan na naman tayo, mga kababayan. Kawawang Pilipino. Kawawang Juan de la Cruz, lagi nilang naiisahan ng mga kawatan. Kasi napakahina naman, napakabagal naman ng hustisya kasi talaga pagdating sa mga may kapangyarihan, mga kababayan. Pero kapag sa mga kagaya ho natin, na mga pobre lang, maaari sabihin natin nagnakaw sa isang convenience store itong pobre nating kababayan para ipanlalaman ng kanyang tiyan. Tinapay lang. Kulong. Di ba? Kayang-kaya naman sanang bayaran yan Di ba? Kulong ka agad. Pero pagkakawatan, bilyon, trilyon ang ninanakaw, hinahayaan pang makalipad. So sa madaling salita, mga kababayan, hindi seryoso itong si Marcos na sumpuin talaga itong napakalalang korupsyon sa ating bansa, lalong-lalo na itong mga nasasangkot at pinangalanan ilang beses na katulad ni Martin Romualdez at ni Saldico. Hindi seryoso, mga kababayan, si Bongbong Marcos. Kasi kung seryoso siya, kahit pa sabihing pinsan niya, dapat meron ng whole departure order yan. Hindi yung look out lang. Titignan mo lang kung nasaan. Si Saldico. Nahagilap ba nila? Meron ba tayong update? Wala na. Whole departure order dapat. Para kay Martin Romualdez. Ang gagawin nitong si Bongbong Marcos. Kaso wala ito. Papayagan pa yatang lumayas, mga kababayan. Wala na.
Sino hagilapin natin? Tapos ang investigasyon. Walang makakasuhan. Ay nako. Ito pa isang balita, mga kababayan. Hamon ito ni BP Inday Sara kay Boying Rimulya. Hinalukay ni BP Inday Sara, mga kababayan, ang baho ng anak ni Ombudsman Jesus Crispin Rimulya, yung tungkol po sa mga damo na nahuli sa anak ni Ombudsman Rimulya, mga kababayan. Hinalukay ni Inday. Ito, sabi ni Inday, hamon ni Inday kay Ombudsman Rimulya. BP Sara, hinamon si Ombudsman Rimulya na buksan ang kaso ng anak niyang nahuli dahil sa ipinagbabawal na gamot. Ayan. Ombudsman Rimulya, marami na po sa ating mga kababayan ang nagtatanong tungkol po sa kaso ng iyong anak na ito hamon sa iyo ni BP Sara. Bago pa po dumating itong napakalalang korupsyon sa ating bansa, matagal na, ilang taon na nakalipas. Nagtatanong po yung ating mga kababayan kung kamusta na daw po yung kaso ng anak mo. At biglang napawalang sala, nakalaya. Samantalang kapag ka pobre, mahulihan lang ng isang stick, kulong. Anak ng patola. Hindi laya. Ayan buksan nyo daw po, Boying Rimulya, hamon sa inyo ni BP Inday Sara. Bago nyo siya atakihin, buksan nyo muna daw ang kaso ng kanyang iyong anak. Kung kaya mo lang, kung talagang totoo kang public servant, ayan, kung totoong para ka sa bayan, buksan mo. Hinahamon ka ng Vice Presidente. Huwag mong hayaan na mabuksan yan kung kailan hindi na nakaupo yung amo mo at wala ka na dyan sa pwesto mo. Baka, diretso, matagal-tagal sa bilangguan. Ang mangyayari sa anak mo. Ngayon pa lang, pabuksan mo na. Hinahamon ka ni BP Inday Sara. Kasi naman kayo, puro kayo Duterte. Wala na kayo ibang inaatake kundi puro Duterte. Ayan. Buksan mo kaso. Ombudsman Boying, maghihintay kami, sir? Para malaman nating patas ba? Patas. Di ba? Ito pa, isang balita, mga kababayan. Nako, kawawa itong ating mga kaibigan na mga retired personnel. Etong mga mayroong boses o gumagawa ng boses o ingay dito sa napakalalang korupsyon sa ating bansa, mga kababayan, talaga na naman. Hindi lamang po tayo mga simpleng mamamayan, maging ang mga dating sundalo, di ba, lumabas na po sa lansangan. Kung hindi ako nagkakamali, meron pa di umanong mga active personnel, mga kababayan. Aktibo na mga nagsisipagsalita na rin di umano ngayon dito sa napakalalang korupsyon. Ito po, tatanggalan ng pensyon itong mga retired military official, mga kababayan, na nakilahok sa mga isinisigawang rally. Alam ho natin yan kung sino-sino sila. Wag na lang po natin pangalanan. Ito po ang balita. Kinokonsidera. Ayan na. Kinokonsidera. Naku, ibig sabihin, mangyayari na o gagawin na. Kinokonsiderang tanggalan ng pensyon ang mga retired military officials na mapapatunayang nagpapakalat ng fake news o nag-uudyok ng sedition sa social media. Ayon sa Armed Forces of the Philippines o AFP, mga kababayan. Ay tumututol naman ako dito sa lumalabas na mga balita ngayon. Pero ito lilinawin ko, hindi ko sinasabing
gawa-gawa lang itong tawag dito, tabloid na binabasa ko ngayon, ano ho. Hindi po. Tinututulan ko po itong lumalabas ngayon sa social media, sa mainstream media na nagpapakalat di umano ng fake news. Itong mga retired military officials. Kasi experience ko mga kababayan nag-cover din tayo sa sa mga ginanap nila na mga event, rally. Wala akong matandaan na mga ipinapakalat nilang fake news. Ang natatandaan ko lang, itong kanilang panawagan na pababain si Martin Romualdez at ayan na nga bumaba nga sa pagka-speaker, ipakulong, panagutin lahat ng mga sangkot dito sa maanumalyang flood control project at higit sa lahat sa napakalalang korupsyon sa ating bansa. Yan lang naman. Pero pagdating naman dito sa sinasabing nag-uudyok di umano ng sedition, palagi ko wala naman akong na-experience na ganyan o narinig sa kanila na nag-uudyok sila sa social media ng sedisyon, mga kababayan. Pero yan yan ang desisyon ng AFP, mga kababayan tatanggalan daw po ng pensyon. Aba, mas lalo magagalit yan. Pagka natuloy na matanggalan talaga ng pensyon to mga to, magwawala lalo yan. Nako, hindi ho natin alam kung ano ang maaaring gawin ng mga yan. Di ba? Hindi ko naman sinasabing gawin nila ito, pero pwedeng mangyari ho yan, mga kababayan, na magwala lalo, mag-ingay lalo itong mga retired military official. Posible yan. Ito pa sabi ng AFP na kabilang sa kanilang na-monitor ang ilang mga retiradong opisyal kung saan ang pinakamataas na ranggo ay 0 hanggang 8 o katumbas ng Major General o Rear Admiral, mga kababayan. Matataas po ang ranggo nitong mga ito. Yun nga, kilala ho natin yan. Huwag na lang po natin pangalanan. Mag-aabang-abang tayo, mga kababayan, kung ano ang gagawin nila ng hakbang, kung tutuluyan ba nila itong mga retired military official na tanggalan ng pensyon. Naku, magulo yan, mga kababayan. Mag-aaway talaga yan. Magandabay ho tayo. Ito pa isang balita, mga kababayan. Talaga nga naman, si Kiko Barsaga, pag nagkataon, baka maging bayani ito ng Mindanawan, naming mga taga Mindanao. Kapag napagtanggumpayan niya ho ito. Etong tungkol po sa Mindanao Secession. Ito ho, Republika ng Mindanao. Naku, yan na po ang tawag niya, mga kababayan. Republika ng Mindanao. Ito na. Sigurado ako maraming mga taga Mindanao talaga na gustong-gusto itong ipapanukala o gagawin ni Congressman Barsaga. Nanawagan si Congressman Kiko Barsaga para sa secession ng Mindanao o paghihiwalay nito mula sa bansa. Ayan, giit ni Barsaga, kaya ng Mindanao na maging self-sufficient at independent nation dahil sa taglay nitong likas na yaman at sa kasipagan ng mga mamamayan doon. Totoo yan, mga kababayan, ginto, copper, pilak, kung ano-ano pa mga yamang mineral. Puno po ang Mindanao. Meron pang langis. Meron pang langis. Pag nangyari talaga, pag nagkatotoo na mahiwalay itong Mindanao, napakabilis nito umunlad. Kasi walang korupsyon sa Mindanao, mga kababayan. Kasi lahat ng tao mayroong takot na, hindi naman lahat. Karamihan sa mga elected official, may takot talaga na gumawa ng pagnanakaw. Ayan, kagaya ng mga nangyayaring nakawan ngayon
dito sa NCR na mga iba't ibang lugar din naman galing yung mga congressman na yan. Leyte pa nga yung iba. Di ba? National government ng Pilipinas na talagang dinumog na ng mga kawatang politiko. Sa Mindanao, malabo to mga kababayan. Lalo na kapag naipatupad na to, syempre magkakaroon po ng mga bagong batas sa Republika ng Mindanao na sana ang batas gurgurin, ayan, pugot ulo sa mga politiko kung sakasakaling magkatotoo to. Ito pa. Ayon kay Barsaga, ihaharap niya sa Kongreso at sa Pangulo ang posibilidad ng pagtalakay sa pagbabago ng pambansang teritoryo upang tugunan umano ang hinaing ng mga mamamayan ng Mindanao. Karamihan nga ng mga Mindanaoan Ito talagang ang sinisigaw ngayon. Noon pa, bago pa lang ito nalaman natin itong mga malalang korupsyon, panahon pa lang na maisog rally ito nga gusto ng mga taga Mindanao, mga kababayan Ako, taga Mindanao ako gusto ko talaga yan. Ayaw pa namin yan. Bakit? Malalayo kami sa napaka-saklap, matinding korupsyon na nangyayari po sa sa Pilipinas ngayon, ano nangyari? Kapag ka nahiwalay, siyempre, yayaman ang Mindanao yan. Papapalayo kami sa korupsyon. Karamihan ng mga Mindanaoan gusto talagang humiwalay na. Dahil nga dito sa napakalalang korupsyon. Yan po ang isa sa mga nakikitang dahilan ng aming mga kababayan ng mga taga Mindanao. Bakit gustong-gusto na humiwalay na lang? Sana lang. Yun lang naman ang isa sa mga isinusulong ngayon ni Congressman Kiko Barsaga. Sana lang. Bagamat mahirap ito mangyari, pero hinihiling yan ng bawat Mindanaoan na maihiwalay na lang. Di ba, mga kababayan? Ito pa isa. Nako. Itong tungkol po kay Marcos, mga kababayan, akala ko ba? Sabi sa balita, 8 sa 10 Pilipino ay kontento sa pamumuno ni Marcos. Bakit? Iba po dito. Ang sabi, 69% ng Pinoy dismayado sa pagtugon ng Marcos admin sa korupsyon. Kita nyo na? Dismayado. Ang 69% ng mga kababayan natin sa pagtugon ni Marcos sa korupsyon. Tapos yung balita ng isang araw, 8 sa 10 Pilipino daw, nagugustuhan ang pamumuno ni Marcos. Ano ba talaga totoo? Ito mga mainstream media na to, mga kababayan, masyadong pasip-sip kay Marcos Hindi ko na lamang po ginamit yung link na nakita ko sa araw. Baka balikan tayo ng isang mainstream media. Hindi ko na lang ginamit. Ito na lang ginamit ko. Kasi nga, nakikita ng ating mga kababayan na hindi seryoso to si Marcos na tugunan o tapusin ang korupsyon sa ating bansa. Bakit? Pag-upo niya pa lang, mga kababayan, 1 taon pa lang, pinabuwag niya na kaagad ang PACC. Na yun na lang po sana yung pinakamaliit na institusyon ng gobyerno na mag-iingat, magbabantay, sa kaban ng bayan. Pero ano hong ginawa? Abay, pina-abolish pa mga kababayan. Pina-abolish niya. So, ibig sabihin, dahil pina-abolish niya, abay, may gagawin talaga na pagnanakaw. May gagawin na pagnanakaw. May gagawin na kalokohan. Kung ako, presidente, pagdating ko, pag-upo ko, at alam ko mayroong PACC,
Aba, pag-iibayuhin ko yan, puponduhan ko pa yan, baka palakihin ko pa yung ahensya na yan, mga kababayan, para mas lalong mabantayan ang kaban ng bayan. Pero hindi po, iba ang ginawa ni Marcos, kabaliktaran. Imbis na palakasin niya, palakihin niya lalo itong ahensya, bigyan niya ng malaking pondo, tinabulis eh. Binuwag, mga kababayan. O, alam na. Di ba? Hindi nyo na maluloko ang tao. President Bongbong Marcos, hindi nyo na maluloko ang tao. Matatalino na ngayon mga Pilipino. Kasi dahil sa social media na talaga naman totoo ang ipinapakita, merong iba, katulad ng mga sa inyo, mga vlogger ninyo, na yun daw bus, mga kababayan, eto, nandito. Ito, italakayin natin ito sandali. Kasi pinapakalat po, mga kababayan ng mga loyalista na di umano, itong mga bus na kagaganda na nasa Davao po. Eto, panoorin po natin yung video. Proyekto daw po ito ni Bongbong Marcos. O ngayon, malalaman natin kung kaninong proyekto talaga itong napakagagandang bus o nasa Davao City. Ano ho? O eto, panoorin po natin ang video. May mga ulat na lumalabas na tila inaangkin ng BBM administration ang ilang proyekto, gaya ng bagong dating na mga electric buses mula Japan, kung saan libre ang sakay ng mga pasahero. Ang proyektong ito ay eksklusibong inisyatibo ng Davao City at ng pamahalaan ng Japan. Kaya kung may dapat kilalanin, iyon ay ang Japan at ang pamunuan ng Davao City, lalo na ang mga Duterte na nangunguna sa lungsod. Isa pa sa mga proyektong ito ay ang pinakamalaking twin tunnel sa bansa, na 90% nang tapos at sinimulan noong 2020 sa pakikipagtulungan din ng Davao City at Japan. Gayon din, ang Davao Samal Bridge na inumpisahan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte noong Enero 2021 sa tulong ng China, ay isa ring malaking hakbang sa pagpapaunlad ng rehiyon. Mahalagang tandaan na lahat ng proyektong ito ay hindi napapasok ng katiwalian dahil ang pondo ay direktang hawak ng mga dayuhang katuwang tulad ng Japan at China, kaya't walang buwaya mula Malacanang o sa House of Representatives ang nakikinabang dito. Maliwanag. Proyekto daw po ng mismong local government ng Davao City at ng JICA. Yan, Japan. Hindi lang buses ang inilagay ng JICA sa Davao City para pakinabangan ng mga Davaoenyo. Libre sa ito, mga kababayan, kundi maging yung mga tunnel na ipinakita ho. JICA din ang may gawa. Yan, ang tumulong sa local government ng Davao City. Hindi po si Bongbong Marcos. Pero kay Bongbong Marcos, yung labas, malalaman nyo po kapag proyekto galing po kay Bongbong Marcos, mga kababayan, meron pong nakalagay na logo na Bagoong Pilipinas. Yan. Saan man nakalagay yan? Sa mga sticker yan nakalagay yan sa isang halimbawa, tulad nung yung labas niya. Yun, meron po nakalagay doon na Bagoong Pilipinas. Eto wala. Nakalagay lang DC, Davao Disiplinado. Ayan. Davaoenyo Disiplinado. Pagka pumansyal po kayo ng Davao City, subukan niyo po sakyan niyo ng napakagandang bus na yan. Ako nga minsan gusto kong sumakay dyan, mga kababayan, kung danasin ko ba o experience ko kung gaano kaganda itong mga bus na ito at kung hanggang saan ang layo ng biyahe nito. Kasi libre daw po ito libre. Minsan susubukan ko po itong sakyan, mga kababayan, para malaman natin kung, di ba, anong kaibahan ng labas ni Bongbong Marcos at ng bus ng Davao City, mga kababayan, na hindi po napapasukan ng korupsyon ang Davao City. Ayan, dahil po sa
dahil sa napakagandang pamamalakad ng mga Duterte sa Davao City. Lalo na, mga kababayan, kapag natuloy yung o nag-grant o natupad yung gusto mangyari ni Congressman Kiko na Mindanao Secession, napakabilis siguro ng pag-unlad ng Davao City. Lalo na ngayon na ang mga investor, mga kababayan, unti-unti nang lumilipat sa Davao City. Matakin ho ninyo, meron na pong direct flight mula Qatar, mula Japan. Tatlo yan tatlo o apat na bansa yung nakita ko, nakalimutan ko lang Meron na pong mga direct flight, mga kababayan, from Japan to Davao. Yan. Kumbaga, parang nagkakataon ba ito na nangyari na itong isinusulong ngayon ni Kiko Barsaga na Mindanao Secession at ngayon, nagkakaroon na rin ng mga direct flight mula sa ibang bansa papuntang Davao. Parang hindi ko malaman kung ito ba'y mangyayari talaga, itong Mindanao Secession dahil itong mga iba't ibang mga airlines, na mga kilalang airlines, nag-direct flight na sila mula sa bansa nila papunta sa Davao City. Parang ganun, alam nyo yun, hindi ko masyadong ma-explain, mga kababayan. Hindi ko malaman kung alam ito na mga airlines company na balang araw magiging isang republika ng Mindanao na ang Mindanao, no? Kaya nagkaroon na o kaya nag-alok sila ng direktang lipad mula sa kanilang bansa papunta sa bansa ng Mindanao. Bansa na talaga, no? O Davao City, ayan. Hindi natin alam, no? Parang natutulugan nila, no, mga kababayan. No? Sana lang, no? Yun lang naman, hiligyan naman natin yan. Kasi alam kong walang mga Davaoenyo o mga Mindanaoan ang ayaw nitong Mindanao Secession. Karamihan talaga gusto na maihiwalay na ang Mindanao sa ba ba tawagin? Pilipinas o Luzon. Ayan, Luzon. Luzon na lang. No? Pagdasal natin yan, mga kababayan. Okay, so hanggang dito lang po. Maraming salamat. Mag-iingat kayo lagi at higit sa lahat, mahalin natin ang Pilipinas.